Buenos dias, todos ustedes, Doña Victorina. Ang bagal na takbo ng makina. Wala na ba itong ikabibilis pa? Ngunit Doña, kung ating bibilisan pa ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyayari man, wala nang maayos na law sa lupain ito. Sa gabal talaga mga tangang Indio. Ang lunas anak, makadali. Ewan ko ba kung bakit walang sinuman ang nakikisik nito. Pagbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarha ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang pambayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan, Don Busog. Kat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayan, bata man o matanda, ang gumawa ng trabaho. Kaguluhan lamang ang may dudulot yan. Mga kagaluhan. Sa wakas, San Diego. O Basilio, kamusta nga pala ang iyong pinapatayong Akademya ng Wikang Kastila? Ayos naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan. Hindi ba tutol si Padre Sibila? Ngunit, niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang general. Nangako siyang tutulungan niya kami. Saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan na ibibigay namin kay Makaraig. Mabuti kung ganon. Naway maging matagumpay ang inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Tila nagkakatuwaan kayo dyan. Maaari ba akong sumali? Opo, Senyor Simon. Ikagagalak namin. Bueno, baka gusto niyo akong samahang uminom ng serbeza. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Ha! Sabi nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iinom. Pabatid po rin kay Padre Camora na kung tubig ang iniinom niya kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Ganon ba? Kailan naman yung nangyayari ang kababalaghang ito? Ito'y hindi kababalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardoname. Telesforo, mabutit nandito ka. Magandang hapon, Padre. Ano po ang maaari namin ipaglingkod sa inyo? Kailangan mong magbayad ng buwis, 200 piso. Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapababaya. Ibig sabihin lang nito, ikaw ay wala ng karapatan sa iyong mga lupa. Sinasabi niyo ba na magbabayad ako ng renta sa aking lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis nung nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimiwersisyo. At ngayon, ayoko magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin nito, wala ka ng karapatan sa iyong lupa. Dati ay maliit na halaga lamang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin ang lupa na ito. Hindi, pag-aali ito ng korporasyon. Lalaban ako! Hulihin ang lalaking iyan. Tay!
Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? At anong ginagawa mo dito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ang 13 taon dito rin mismo sa pook na ito, ang unang tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong itinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim yun. Isang lihim na yung di mo ba na-explain yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taong nang nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagtuloy ang kanyang nasimulan. At di ako lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusang nakumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala na silang ginawa kundi sumunod, mapag-aalipin at hindi na pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wika na ito ang tuluyang na magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman ay hindi magiging isang wikang pambansa. Ano ang gagawin natin sa wikang ito? Itatago lamang ng huwad na ang wikang ito ang ating pagkatao at karapatan. Mali ang inyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo ba mabulog ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at pagbintang na kung sinong-sinong Kastila. Ngayon ay nalaman mo ang isang lihim na kung ibubunyag ay ikakasawi ko. Nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mataang uhaw sa katuwiran. Tulungin mo kong pabagsakin ng pamahalaan. Sige. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mayroon po kaming dalang handog para sa inyo, Padre. Tama bang naririnig ko? Magpapatayo ng akademya para sa wikang Espanyol? Para kay Nino? Para sa inyong mga Indio? Nagpapatawa ba kayo? Ngunit, Padre, patapusin niyo muna ako. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Estudyante ni Padre Fernandez ang namumuno sa kanilang mga binatang radikal ang pananalig. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sang-ayon ako, Padre Fernandez. Isa pa, kapag natuto ang mga Pilipino ng Espanyol, ay maaari silang makatulong sa mga Kastila. Sa tingin ko'y dapat natin pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Ginoong Simon? Aalahan niyo po, ang wika ay isang makapangyarihang sandakan. Pobres estudiantes. Oh, Senior Simon. Ano, Quiroga? Kamusta? Halika, pumasok ka sa aking bahay.
Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maaabala. Pero Senyor Simon, marami ding ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang ibinigay na resko para aking masingil. Kung gayoy ay lapit mo sila sa akin. Mailan niya pala akong ipapasok sa iyong kahon na baril at itago mo ito sa iyong kamanig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag ka nang matakot. Ako na ang bahala. Nauunawaan mo ba, Quiroga? O siya, ikaw na ang bahala dyan, ha? Sadyang wala na talagang mga modo ang kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang aming plano na magpatupad ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo na hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila ay mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo nating maiintindihan ang isa't isa. Dahil sa ginawa mong ito ay mauundot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyo gawin? Patayin ang iyong mga katauhan? Ipaubaya ang iyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipi. Ano ang iyong ibig sabihin? Ang wika ay salamin sa kaluluwa. Kapag inalis yan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-iisip, habang buhay kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Ninanais ni Ginoong Simon na lusubin ang bayan ng Santa Clara at itiligtas ang kanyang tanging kasintahan, si Maria Clara. Binahagi niya kay Basilio ang bawat hakbang sa plano, ngunit nabalitaan ni Basilio na nagpakamatay na si Maria Clara noong nakalipas na taon. Hindi makapaniwala si Simon sa mga narinig niya. Nabalitaan mo ba na mayroong pinapatayong bagong akademya ng Wikang Kastila? Oo, mas nakakabuti ito upang mas maintindihan natin ang Wikang Kastila at mas mapalapit tayo sa pamahalaan. Sang-ayon ako dyan upang magkaroon tayo ng katayuan sa pamahalaan. Ngunit mga kaibigan, tuto ng Gobernador General at si Ginoong Simon sa pagpapatayo ng akademya. Mga Kastila talaga, sarili lamang nila ang iniintindi. Ayaw nilang malamangan ng mamayalang Pilipino. Bakit ba ayaw nila tayo ay matuto ng lingwaheng Kastila kahit na ito ay nakakabuti sa bawat isa? Simula noong pagdating nila ay tinuturing na tayong mga Pilipino bilang mga alipin. Itigil na natin ang pagkaalipin sa sarili nating bayan. Tayo naman ang magwagi sa labang ito. Ang universidad kinabukasan ay natagpuan na may mga paskin na naglalaman ng paghihimagsik. Dahil dito ay ibinintang ito sa mga nagkalumpati na mag-aaral at nadamay si Basilio. Napawalang sala ang mga mag-aaral ng kanilang nilakad ng mga kamag-anak, maliban kay Basilio na wala siyang kamag-anak. Panginoon, gabayan niyo ang aking ama at gawin niyo siyang ligtas sa mga kamay ng mga gwardiya sibil at mga praile. Naway makaipon ako ng halagang kailangang pantubos sa aking ama. Narinig kong may binilanggo at kinuha ang kanyang lupa. Ama mo ba yun, Binibini? Ang itinutukoy niyo po bang Ginoo ay nangangalang Kabesang Tales? Hindi ako nakasisiguro, Binibini. Subalit, parang ganoon nga ang kanyang pangalan. Narinig kong kinakailangan niyo ng 500 piso upang siya'y makalaya. Maaari akong tumulong. Ano po ba ang iyong ibig sabihin, Padre? Ang lahat ng ito ay totoo.
Ngunit mayroon itong malaking kapalit. Alam mo ang aking ibig sabihin, Pinipili. Tulong! Tulong! Ginoong Simon! Ginoong Simon! Basilio, ano sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali! Dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinikis, mga kasawiang naiambak, at mga mapang-aabi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makakasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay kakasal ang anak ni Don Pelaez at magkakaroon ng pesta sa gabi. Ang lamparang ito ang bibigay ng liwanag ngunit pansamantalang lang. Sa oras na ayusin ng metsa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandoon nakiiimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyo upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Insik, Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Maging kabiyak niyo ang puso sa habang buhay. Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba ang maging kaisang dibdib si Juanita na maging kabiyak na iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginahawa, sa sakit man o kalusugan, at mahalin mo siya ng habang buhay kaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Padre. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ngayon ay nahahayag ko kayo bilang mag-asawa.
Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi matatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag na aalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Yak, na maayos ng lahat. Oh, Sagani! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Andali! Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na aming pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig ka ng mabuti. May dinamitang sabog doon. Anong oras mula ngayon? Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit, iba na siya bukas. Sagani! Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Salamat sa iyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Ang ganda ng lamparang nanggaling kay. Ngunit sandali, namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yang ayusin. Sandali. Ano ito? Mani de Silfares. Juan Crisostomo Ibarra. Basta mang biro yan. Ano pa kayo? Hindi dapat kayo mabahala dahil tsak na hindi totoo yan. Ito ay nanggaling sa taong matagal nang namatay. Tunay nga na masamang biro ito. Ngunit ito ang sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin. Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pagtaas naman ang mitsa ng lampara. Sige, saglit lang. Action! Andiyan na ang hudyat! Magnanakaw! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Marahil ay gano'n na nga, ito ay bahagi ng kanyang plano. Isang taksil, hanapin at tuliin ng traidor na yan. Alam ko na, si Simon at si Crisostomo Ibarra. Si Simon? Kung gano'n ay buhay si Crisostomo Ibarra, mararahil ay pinagmamasdan niya tayo. Ngunit, paano siya nabuhay? At ano ugnayan niya kay Simon na nagbigay ng lampara? Matinding dahas ang naganap sa digmaan ng mga Indio laban sa mga Kastila. Maraming mga magsasaka, mangingisda at mga katipunero ang nabuwis buhay para sa kalayaan. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay nabigo at maraming Indio ang nabilanggo at inabuso. Napakalaking kabiguan ang sinapit ni Juan Crisostomo Ibarra. Sir Simon! Masamang balita! Hindi na tuloy magsabog! Bakit? Si Sagani! Tinapon lang para sa ilog! Sige na, tumakbo ka na! Pero, ligtas mo yung sarili. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon.
Ginoong Simon, Diyos ko, sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Lumabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking buhay. Handa akong makinig, Senior Simon. Kung naman po bang may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senior Simon. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang mag-umpisa. Handa akong makinig, Senior Simon. Linano ko po ang lahat nito dahil galit ako sa mundo. Bumalik ako upang magiganti sa mga taong umaki sa akin. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lampasan. Hindi kanya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang paglabanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lamang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang mga ganitong bagay. Lagi mong tatandaan na palagi kang may matutunan sa buhay at mga pangyayari. Sa plano mo, ginusto ng Diyos na hindi niyo ito sa katuparan dahil alam niyang ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, ay mamatay na ako ng malaya. Kayumanggi mong mga mata, o kay tamis ng binibigkas niya, higit pa sa lawak ng karagatan ang pinahiwatig niya. Sa natatangi mong kaluluwa, kapag ang damdamin may alinlangan, sapat na ang iyong yakap. At ang bawat kulay ng bawat bahaghari ay walang nasabi sa'yo na humaling. Kayumanggi ang iyong balat, ipagmalaki saan man mapadpad, pagkapanganak hanggang sa paghilay, yakapin ng kulay. Pagkapanganak hanggang sa